is about perception. Pagka meron kang suot na salamin na madilim, kahit maliwanag, dumidilim. Pag merong maliit na bagay, hindi mo makita pero nagsuot ka ng salamin na nakakapagpalaki. Lente, halimbawa, microscope, lumalaki yung maliit. At pag binaligtad mo yung telescope, yung malapit, pwedeng lumayo. Ganon din ang ating pananaw. May isang katotohanan at meron tayong isang paraan sa pagtingin sa katotohanan na yon at ang mas nagiging totoo sa ating buhay ay yung ating pananaw, yung ating palagay, yung ating nararamdaman at nakikita. Dark lenses. Mga madidilim na salamin at mga lente na siyang dinadaanan ng ating paningin na nagpapaiba sa ating pananaw. Dear Lord, we thank you that you are light and that you are life. At sa sandaling ito, Panginoon, ang dalangin namin ay palinawin mo ang aming pananaw, paliwanagin mo ang aming mata, at nang makita namin ang ganda ng buhay, malinaw namin makita ang aming dinadaraan at na kami hindi madapa, mahulog, at makita namin ang iyong kagandahang loob. Sa sandaling ito, kami humihingi ng inyong paglilinis. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan sa inyo at laban sa aming kapwa, maging laban sa aming sarili. At ang aming dalangin, kayo po ang mangaral. Ang pangaral niyo maging gabay, lakas, gamot ng aming espiritu. Mangusap kayong may katotohanan, gamitin niyo lang ang inyong lingkod, nadaluyan ng iyong mga salita, ngunit kayo ang mangaral. Father, we ask you, we thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend. Jesus is light. And you know that light is life. Kaya nga kahit sa biology, ang simula ng buhay talaga, light. Halos lahat ng mga hayop, ang kinakain niyan ay galing sa mga halaman at ang halaman nabubuhay dahil may liwanag because of photosynthesis. Kaya nga sa paglikha ng mundo, sa pag-aayos ng kaguluhan sa simula, ang unang ginawa ng Diyos, sinabi niya, let there be light. Pag pinatay ang lahat ng ilaw, mahihirapan tayong lumakad, mahihirapan tayong makakita. Pero nandun pa rin yung dapat makita. Kung minsan papasok ka sa isang madilim na kwarto, nandun lahat ang dapat mong kunin, ang dapat mong makita. Pero dahil walang ilaw, wala ka magawa. Pag nagka-ilaw, naiiba. Ganon din ang buhay natin. Pag may ilaw, maraming naiiba. At ang nakakalungkot lang, maraming pananaw ang madilim. Parang sa mata, maraming mata na myopic, meron naman nearsighted, may farsighted, may takip na katarak, may mga sari-saring sakit ang kanilang mga mata, at meron namang nabubulag pa. Kaya iba-iba ang quality of life, iba-iba ang quality of appreciation of life, kung iba-iba ang level ng pananaw. Maraming pananaw, hindi lang physically dark, kundi spiritually and emotionally dark. Dapat masaya, hindi pa sila masaya. Dapat may nakakatuwa, hindi pa sila natutuwa. Dapat meron ng pagtiwalaan, hindi pa nagtitiwala kasi ang pananaw madilim. What could darken and uglify vision? Ano ang mga nagpapadilim sa ating pananaw na espiritual, pananaw na emosyonal? Anong mga pampadilim ng paningin? Isa sa mga ito ay pride. Pag ang tao ay mayabang, hambog, sobrang taas ang tingin sa sarili, tumataas ang sarili, therefore bumababa ang iba. Mali na ang pananaw. Kasi lahat ng tao nilikha ng Diyos sa pantay-pantay, mahal ang lahat ng Diyos. Pero pagka ang tao ay proud, sikat siya, lubog yung iba, angat siya, mababa ang iba, siya ay dapat bigyan ng pansin, yung iba pwedeng hindi na di-distort ang vision. Hindi nakikita ang katotohanan. Proverbs 13:10, too much pride causes trouble. At maging sa mga relasyon ng tao, pagka merong sobrang pride, pumapangit ang samahan, nag-aaway, nagkakagalit, hindi nagkakasundo, nagkakatabangan, naglalayo ang loob. At ang antidote dito, ang pangontra, siyempre, truthful and humble self-perception. Marapat na suriin ng tao ang kanyang sarili ayon sa ibinigay sa kanya mga katangian ng Diyos at mga pinayagang taglayin din niyang mga kahinaan.
Lahat ng tao ay may katangian at may kahinaan, may lakas, may ganda at merong non-beauty na kasama ng ating timpla bilang pagkatao. You cannot have everything, but definitely you cannot have nothing dahil ang lahat ng tao ay may binigay ang Diyos na pangkanya. Kaya lahat ay importante, lahat ay mahalaga. And the moment that you begin to treat yourself more highly than you ought, your vision gets distorted. Your behavior changes, and your relationship with people and with God gets uglified. Kaya ang pride, malaking dapat na project na paliitin, pababain, itama, para hindi maka-apekto to the point that our life and the beauty of life is negated. Isa pa, negative outlook. Yung laging ang nakikita, kapintasan ng kapwa, imbes makita ang katangian. Yung nakikita yung dapat ireklamo, imbes yung dapat ipagpasalamat. Yung nakikita ay yung hindi maganda, pero hindi tinitingnan yung maganda. Laging negative. And because there's a bad vision, the emotion becomes sad, everything becomes negative. Lahat ng bagay may positive at negative side. Kaya nga sa math, merong negative at positive side, ang number line. Bawat positive na plus, may negative na, bawat plus 1, may negative 1 na katumbas yan. Bawat plus 20, may negative 20 na katumbas. Laging may negative, may positive. Pero, pang-balance yun. May gabi, may araw, may dilim, may liwanag, may init, may lamig. Pero pagka laging yung negative side, one side lang ang tinitingnan mo, maiiba ang pananaw mo sa buhay, papangit. Pag ang isang tao ang tinignan mo lang halimbawa, yung negative side niya, ano mangyayari? Hindi mo na siya ma-appreciate. Lalayo ang iyong loob, liliit ang pagtingin mo. At kung isang tao naman, tinignan mo lang lagi, positive side, katulad ng maraming magulang, ang paningin sa anak nila, puro positive. Blind na pagkampi. Blind na pagpapasunod. Lahat na lang na makaaway ng anak niya, yung kaaway ang mali. Ang anak niya laging tama, laging anghel, laging mabait. Ano din yon? Baligtad na pananaw. Dapat ang isang tao sinusulit, inuuri natin ayon sa kanyang tunay na mga katangian at maging mga tunay na hindi katangian o kung minsan ay kapintasan pa nga. It's all part of the package. But negative people only look at the negative. Kaya marami mga manugang ang lagi nirereklamo biyanan nila kasi tinitingnan lang nila yung negative eh. Hindi yung positive. Yun lang lumaki yung naging asawa mo, pinalaki ng nanay niya. Hindi ba positive enough yun? Inabutan mo pang buhay? Tapos lalo na kung pinag-aral pa, tinuruan pang maghanap buhay, ikaw ngayon na nakikinabang nun, hindi ba enough na positive na yun kahit maraming negative traits ang biyanan mo? At ganun din naman yung paningin ng biyanan sa manugang. Paningin natin sa ating employer o sa employee, laging may negative, may positive. That's part of the package. Para balance, dapat pareho mong tinitingnan yan. Ephesians 4:18, their minds are in the dark, and they are stubborn and ignorant and have missed out on the life that comes from God. Pag negative ang pananaw mo, madilim ang paningin mo, you miss out on life. Pagka umuulan, lagi ka magmumukmok, ang dami naman pwedeng ma-enjoy pag umuulan din. Pag mainit, dadabog ka, ayaw mo ng mainit, meron din namang ma-enjoy. Ano magagawa mo kung laging negative ang pananaw mo? At maraming ganoon mga Pilipino na pagka nasa abroad, miss na miss ang Pilipinas, star na star ang Pilipinas, gusto kumain ng mga puto bongbong, bibingka, manggang may bagoong, gusto ito't yun. Pag nandito naman, reklamo, init-init naman dito, lamok-lamok dito. So, pag nasa ibang bansa, miss ang Pilipinas. Pag nandito, miss naman yung ibang bansa. Negative kasi tinitingnan, kahit kailan hindi ka sasaya. Take the thorns as well as the roses. Ang rose naman talaga may thorn eh. Pero hindi lang siya puro thorn. Kasi merong talulot, may petal, may bulaklak. So look at the brighter side of things. Count your blessings. Tuwing gusto nating maging negative, magreklamo, maging discontented, count your blessings. Hindi pwedeng wala. Laging may blessing. Pag lang titingnan mong mabuti.
Meron nga tayong isang pastor na nakawan sila. Matapos siya magtrabaho abroad ng napakatagalan, nakapag-ipon ng konting property, sa bahay nila, may mga gamit, pinasok sila isang gabi na magnanakaw. Paggising nila, kinabukasan, wala na yung mga ipinundar nilang TV, yung mga component nila noon, uso pa, yung mga equipment, mga gamit. At sabi ng wife, ayan, bakit ganito nangyari sa atin? Sabi ng husband, aba, count your blessings. At sabi naman ni wife, ano naman ang blessing dyan na nakawan na ka tayo? Tagal-tagal natin itong inipon. Nasira pa yung lock ng pinto natin. Sabi naman ng husband, well, hindi ba blessing na nanakawan tayo at hindi tayo yung nagnakaw? Yung palang blessing na. Tapos, hindi ba blessing na ninakawan tayo pero minatira pa? O yung toilet bowl natin, andyan pa, hindi nila nakuha. Tapos sabi niya, at hindi ba blessing na nanakawan na nga tayo, natanggal na yung mga gamit natin, nahakot na, hindi tayo pinatay? Pag titingnan mo talaga, maraming blessing if only you will choose to look at the blessing. Kahit anong bagay may blessing. At kahit anong bagay may negative side. Pinipili kung anong titingnan. But the people of God will look both ways. Truthful ang pagtingin natin, hindi bias. Objective tayo. We are people of truth. What else could darken and uglify one's vision? Pananaw sa buhay, attitude, frustrations in life. Yung maraming mga naging kabiguan, maraming pagbagsak, maraming mga kakulangan ng tagumpay. Pag hindi nag-iingat ang mga ganito, ang bunga sa kanila, bitterness, vengefulness, pessimism. Yung hindi na sila natutuwa pagka ang iba ay nagtatagumpay kasi sila frustrated sa buhay nila. Nagiging mainggitin pa sila, matatanimin ang sama ng loob, at irritable. Pag ang tao maraming frustration. Pero kung tatanggapin mo, talagang gano'n ang buhay, may frustration. Laging may frustration, just take it when it comes. And do better to minimize the possibility of a repeat. Hebrews 12:15, let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison. Meron daw mga mapapait na halaman na sinisira yung mga katabi niya dahil sa kanyang bitterness. At ang mahirap ako minsan, we can destroy our own selves because of our own bitterness. Bunutin ang mga bitterness at heart na galing sa frustration, kabiguan, patuloy na kakulangan, kasalatan, kahirapan. Kasi isipin mo, mahirap ka na nga, bitter ka pa, hindi na dobling hirap mo. Hindi ka na nga naging very fruitful and productive. Magiging bitter pa yung attitude mo. Whatever little fruit there is to enjoy, hindi mo na rin ma-enjoy because you're too busy being bitter. Keep trying. Operate in your strength. Marami sa atin frustrated with our achievements or lack of achievement because we do not operate according to our giftedness. Nangongopya tayo ng iba, pinipilit natin gawin yung ginagawa nila, matagumpay sila, pero tayo hindi. Kasi iba yung gift nila eh. So iba ang papel nila sa buhay. Ang dapat hanapin natin, ano yung papel ko sa buhay na angkop, bagay, sa ibinigay sa akin ng Diyos na kakayanan. Kung ang bawat tao, doon siya gagawa sa area ng strength niya, i-identify niya kung ano yung mga talent niya, yung talagang tunay niyang gustong gawin, yung inborn skills niya, tapos yung training niya, at doon siya mag-ooperate, malaki ang potential niya para maging mabunga. Kaya tayo hindi nagiging mabunga sa mga pinagagagawa natin, we are in the wrong place. We are not operating according to our calling, according to our giftedness, and we try to be someone else. Kaya din ang mga magulang, lagi kong pinapaalalahanan, huwag nating pilitin ang mga bata na maging tulad ng pinsan niya, ng ate niya, ng kuya niya, kasi kanya-kanya yan ang kakayanan. Iba-iba ng magiging ugali, iba-iba ng runong. Dapat ang hanapin mo, saan ako marunong at doon ako gagawa para mag-achieve ako. Kasi pagka second-rate copycat ka lang, hindi ka talaga magiging mabunga. Dapat original ka to yourself.
Kaya mahalaga para mabawasan ang frustration sa buhay, kilalanin ang sarili, tanggapin ng sarili, dahil Diyos ang lumikha sa atin, hindi naman siya mali. Nagkakalihis-lihis lang pag hindi tayo nagiging totoo kung paano tayo nilikha ng Diyos. So, operate in your strengths so that you will minimize frustration. What else could darken and uglify vision? Rejection. Yung mga bata pa lang, nire-reject na tayo ng magulang, nire-reject ng kapatid, nire-reject ng teacher, nire-reject ng mga kamag-anak. Usually, nakaka-create yan ng very dark vision about life. Kaya lagi kong mulit-muli ipinapaalala sa mga magulang, sa mga tiyo, tiya, mga teacher, make children feel loved, accepted, and welcome. Kasi tumitimo sa isip nila ang bawat rejection. Bawat pagtanggi sa kanila, bawat panlalait, pagmamaliit, pangiinsulto, panghihiya, pananakit, sa kanilang murang isipan, ito ay nahuhulma. Nakaka-develop sila ng inferiority feeling or bitterness. And the feeling of rejection is a very difficult one to handle. Pag wala kang enough confidence that you are liked, that you are loved, that you are appreciated, wala kang confidence. And because of that, you will interpret everything in a negative way. Pagka hindi ka pinansin, sasabihin mo, kasi wala akong kwenta, kaya hindi niya ako pinansin. Pero kung ikaw meron kang sense of selfhood, you have a healthy perception of your importance in the universe, pag hindi ka pinansin, sasabihin mo, siguro busy siya. Busy lang, kaya hindi ako napansin. Pero hindi mo sasabihin, kasi wala akong kwenta. You see, the same concept. Isang concept na lang yon, hindi ka pinansin, pero ang interpretation ng self-assured, busy lang siya, kaya hindi ako napansin. Yun namang insecure, hindi kasi talaga ako mahalaga, kaya ako binabaliwala. You see, your perception is your truth. Kaya mahalaga yung perception nakatama, nakatugma sa truth on the ground. Napakaraming tao lumaki with feelings of rejection. Lalo halimbawa, merong physical deformity o kaya merong physical weakness o merong lack of beauty according to the standard of the family or the community or the society, nagkakaroon niya ng feeling of rejection. Pero ang solusyon ng Diyos dyan, acceptance, love, unconditional love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Can you imagine this kind of invitation? To whom it may concern. Whoever believes in Jesus will be accepted. At sabi ni Jesus sa John 6:37, anyone who comes to me, I will never drive away. Jesus never drives away anybody. How come the church drives away so many people? Pagka yung tao, yung kanyang itsura, yung kanyang behavior, yung kanyang asal, hindi na according to the standard of a religious community, rejected na agad. Hindi pa papasukin, hindi pa pasalihin. O nakasali na, nakapasok na, sisipain pa. Well, Jesus does not reject anyone. How much if Jesusness is in Christianity? Sa mga bahay natin, mga magulang, how much do you drive away your children? Pag hindi na sila tugma sa gusto nyo, pagkakaiba sila sa inaasahan nyo, do you accept them or drive them away? Do you make them feel unwelcome? Then they feel rejected. And a rejected person will develop a very negative attitude about life. At napakahirap yun i-repair, although not impossible. Marami sa atin, baluktot ang ating katwiran, madilim ang ating paningin, victims tayo ng maling trato at pagpapalaki ng ating mga pamilya. Kaya hindi pa huli ang lahat, pwede pa ituwid. Kung na-realize natin nagkamali tayo sa pagpapalaki ng mga anak o mga pamangkin, ituwid natin yan. At huwag na nating ulitin pa. At yung mga napalaki sa mali, huwag nyo nang ulitin ang maling pagpapalaki sa mga next generation. Kailangan itama yan. Importante na mga bata will not feel rejected.
Dahil kulang na kulang sila sa pag-unawa kung ano ang pwede nilang tanggapin at pwede nilang tanggihan ng mga rejections. Akala nila lahat ng rejection kailangan nilang tisin. Kasi hindi pa nila alam ang choices nila. And they fall victim because many people are so unloving. Then, nadagdagan ang mga taong negative ang attitude. What else darkens and uglifies vision? Envy. Ang mga kamag-anak ng envy, bunga ng envy, criticism, gossip, destructiveness, over-competitiveness. Kasi ang naiinggit, laging namimintas. Kung hindi ka naman naiinggit, bakit mo pipintasan yung tao? Di ba? Halimbawa, ang pangit nga ng damit niya, ang pangit ng buhok niya, ang pangit ng bag niya. Pero hindi ka inggit. Di ba dapat ang feel mo pa nga naawa ka? Ba't mo pipintasan? Kasi pag pinipintasan mo yung tao, sinasaktan mo siya, harapan man o talikuran. Ibinababa mo siya. Di, madalas talaga ang pamimintas dahil sa inggit. Kaya dapat binubunot sa puso yung inggit. Proverbs 14:30, envy can eat you up. Again, how do you minimize or take envy away? Operate in your areas of strength. Kaya ka lang naman naiinggit kumisa sa kanya kasi ang tinitingnan mo, halimbawa, yung buhok niya na sana yun ang gusto mong buhok, hindi yung buhok mo, nainggit ka tuloy. Di tingnan mo naman halimbawa yung bukong-bukong mo, baka yung bukong-bukong mo ang maganda sa'yo, yun ang tingnan mo. O kung ano yung strength mo, na ang galing mo pala maglaba, yan, tingnan mo, ang ganda ng buhok niya, ako magaling maglaba. Kung ano man yun. Dahil yung sarili mo, pasayahin mo para hindi ka mainggit sa iba. At hindi yung pampapasaya na inuuto mo yung sarili mo kasi laging meron kang katangian. Sabi nga ni Shakespeare sa isa niyang sonnet, desiring this man's art or that man's scope, with what I most enjoy, contented least. Yung sobra kong hinahangad ang kaya niya, tas ang liit-liit ng kakayanan ko. Kasi sinusukat mo ang sarili mo sa strength niya. May iba kang strength. Dapat doon mo sukatin ang iyong sarili para hindi ka mainggit. At kahit sinong kinakainggitan natin, meron din yung sorrow, may sadness, may sakit din yun. Meron din siyang problema, may insecurity din yun. Hindi pwedeng wala siyang ganun, lahat ng tao may ganun. Akala mo lang ang saya-saya, ang ganda-ganda ng buhay niya, maaaring sa isang aspeto, pero hindi sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Pero hindi natin dapat ikasaya na, you see, may kapintasan din siya, tuwa ka ngayon. Envy na naman yun. Kasi sa bawat kabiguan, bawat kahinaan, bawat kapintasan ng kapwa, kung hindi ka naiinggit, maaawa ka. Kaya manadaling isipin kung naiinggit ba ako or not. So, get it off your system. And another way to darken and uglify vision is because of foolishness. People don't learn. Si Jesus liwanag. Si Jesus katotohanan. Si Jesus karunungan. So pag may liwanag, may katotohanan, may karunungan. At ang karunungan nagpapalaya sa atin sa napakaraming uri ng kadiliman ng pag-iisip. Kaya mahalaga ang tao, aral lang aral. Tanong ng tanong sa marunong, basa ng basa, nag-o-observe. Proverbs 19:3, we are ruined by our own stupidity. Hindi ka naman sobrang masisira ng kahangalan ng iba. Usually, yung sarili mong kahangalan ang talagang sisira ng todo sa iyo. And one great error that leads to a negative perception in life is failure to learn from mistakes, from errors of judgment. Lahat nagkakamali. Lahat. Pero ang umaasenso ay yung natututo mula sa kanyang pagkakamali. To the point na hindi na niya inuulit o dumadalang na ang pag-ulit nun. Pero yung pagkakamaling paulit-ulit-ulit, ibig sabihin nun, wala kang natututunan, patuloy ka rin masasaktan. Tulad nung lagi napapaaway dahil ang lakas ng loob makipag-away, laging napapaaway dahil magagalitin, tapos bukas may kaaway na naman. Hindi na natuto na pagka mainit ang ulo niya, napapaaway siya, dapat tutunan niyang kontrolin ang pag-init ng kanyang ulo. Proverbs 19:19, people with bad tempers are always in trouble and they need help over and over again.
Lagi mong binubunot sa problema, inilulusot sa gusot, kasi laging napapaway. Pagka may mga tao nasa sangkot sa chismis, next week, kasakutan naman sila. Next month, sila na naman, paulit-ulit. Kaya dapat learn from mistakes. Each learning from each mistake brightens up our outlook in life. Lumilinaw, lumilinis, lumiliwanag ang pananaw natin sa buhay. Proverbs 19:27, if you stop learning, you will forget what you already know. Kaya hindi dapat tumitigil mag-aral ang tao. Kasi pag tumigil ka, yung dating alam mo na, mawawala pa. Tapos wala pang nadagdag. Yung iba, pag-aaralan mo lang ng konti, nosebleed. Takot na takot mag-aaral. Takot na magbasa. Takot na takot. May ipapabasa kung haba naman, 3 sentences. Yung gusto ang iksilang lahat. Pero ang daming dapat pag-aralan sa buhay. Ang daming dapat malaman. At ang pag-aaral, ang pagrunong, ang pagdami ng kaalaman, ang pagliliwanag ng isip. Kaya napakahirap kausap yung taong sobrang mangmang. Napakahirap pagpaliwanagan yung hindi lang pinag-aralan formally, kundi walang pinag-aralan kahit informally. Hindi man lang natuto kahit sa panonood sa mga butiki o sa mga bituin o sa patak ng ulan. Walang natututunan, ang hirap kasama. Mahirap paliwanagan, mahirap pagawain ng anumang bagay, laging may pangangatwiran at laging siya ang tama. A very dark way to look at the world. And another factor that darkens and uglifies vision is unresolved issues. Mga buhol na hindi natanggal ang pagkakabuhol, mga problemang hindi nalutas, mga tanong na hindi nasagot, mga away na hindi nabigyan ng kaayusan, unresolved issues. Mga sama ng loob na hindi naibulalas, mga galit na hindi naihanap ng tamang paraan ng expression. All of this can darken your outlook in life, can make you moody, can make you irritable, and can make you quarrelsome. Dapat bunutin ang dapat bunutin. Huwag magtanim ng sama ng loob kasi sama na yon. Tapos nasa loob, can you imagine the negative impact ng sama ng loob? And yet marami mga tao mahilig mag-ipon, magtago ng sama ng loob, ng hinanakit, ng mga himutok, ng mga iba't ibang uri ng galit. Kaya tuloy, konting-konti lang galit na. May masabi ka lang, pumasabog. Kasi ang daming ipon na galit, parang balde ng tubig, puno na, isang patak lang ang idagdag mo, aapaw. Kasi laging puno. We must empty ourselves, our hearts, our minds of all negative thought, of anger, of bitterness, of hatred. Because those things are acids that destroy us. Pag nag-iipon ka ng galit sa isang tao, nagkikimkim ka ng sama ng loob, ay nag-iipon ka at nagkikimkim ng acid. And that acid destroys its container, your heart, before it could even destroy others. Ang taong nagkikimkim ng himutok, galit, sama ng loob, sinisira ang sarili. Toxic yon. At pinag-aaralan ng marami ang koneksyon ng naiipong sama ng loob, naiipong galit sa cancer, kung meron bang ganon. Mga naiipong himutok, frustration, kabiguan na hindi maibulalas na nagiging sakit. Samantala, matagal nang napatunayan ng siyensya that emotions become blood chemistry. Kaya yung mga taong laging stress, tumataas ang blood sugar kahit hindi kumain ng sugar. Pag nagalit kayo, tumataas ang blood pressure, di ba? Emotion yon. May nadinig ka lang, nagalit ka, tataas ang blood pressure. Yung iniisip, yung nararamdaman, nagiging kalagayang physical ng katawan. Mind over matter. Kung yung mind mo punong-puno ng galit, punong-puno ng inis, ng selos, o kaya ng mga kabiguang hindi maibulalas, what will it do to your body? Kaya mga humahalakhak, tumatawa, nakakapagpalusog yun, nakaka-relax ng muscle, ng lahat ng mga nerves, yung sobrang pagtawa. Kaya pag may tumatawa, huwag na kayo mainis kahit pangit ang sound.
At least, gumagaling siya sa kanyang mga karamdaman. O kaya, nape-prevent ang iba pa mga karamdaman. Yung magbabayad ka na rin lang ng papanoorin, yun ang nakakatawa kasi nakakatakot. Manonood ka ng horror, tapos tumibilis ang pitig ng iyong puso, nagkukonstrict ang iyong mga blood vessels, tumataas ang iyong blood pressure, tapos nagbayad ka pa. Di ba lugi ka nun? Importante, binabantayan natin kung ano ating emosyon. Kung anong nakakagalit, nakakainis, so yun ang laging pansinin. Lalo't medyo may edad na. Palampasin nyo na. Sabi nga nila sa Laguna, hayain na. Don't stop at every station. Don't pick every quarrel. Huwag patulan ang lahat. Kasi nakakasira yan ng kalusugan. At alisin ang mga himotok at galit. Kung kailangan sabihin mo dun sa tao na gumawa ng mali sa'yo, sabihin mo sa magandang paraan. Pero ilabas mo yan. Hindi pwedeng kimkimin. Proverbs 24-26. A hypocrite hides hate behind flattering words. They may sound fine, but don't believe him, because his heart is filled to the brim with hate. He may disguise his hatred, but everyone will see the evil things he does. So hindi naman talaga natatanggal pag galit ka. Huwag ka magpanggap na hindi galit kasi ma-express mo na yan sa ibang paraan. Handle your anger correctly. And it's best to tell the people that have angered you. Alam mo, sumama ang loob ko sa'yo. Alam mo, nasaktan ako sa sinabi mo, sa ginawa mo. Sabihin mo yun. Kaya sabi, confess to one another. Malaki ang therapeutic effect niyan. Yung inilalabas mo, o kung hindi mo naman sa kanya masabi, to someone na hindi magchichismis, hindi palalalain, hindi ka gagatungan na lalo pa magalit pa. Kaya sabi, iba, alam mo, kahit hindi niya ako pinayuhan, nakahinga lang ako. Sumaya na ako. Nasabi ko lang yung gusto kong sabihin. Kasi nga, nasa loob mo kailangan yan ilabas. Kasi pag hindi, it will find other ways of expressing itself. Usually in negative behavior, usually in aggressive behavior. So it is very important to be at peace with yourself. I-settle mo yung mga issues mo na yan. Yung mga pwede mong sabihin para ma-correct, sabihin mo, pero yung hindi mo na pwedeng sabihin, ang layo na niya, ang tagal na, namatay na yung tao. Patawarin mo na, kalimutan mo na, leave it there, and move on. It's very important. Of course, a big factor that darkens and uglifies vision are people around us, people who are close to us. Ang laki ng influence sa inyo, ng taong lagi niyong kausap, kahit hindi niyo yun nahahalata. You influence each other. So dapat pinipili talaga ang matagal kinakausap, yung mga kaulayaw, yung mga kalpalagayang loob, mga kabarkada, pinipili yan. Nagkakahawa-hawahang kayo na ugali. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Pipiliin nyo naman na yung kasama, yung mga kausap, yung nakakapagpatalino, nakakapagpabait, nakakapagpaliwanag ng ating isip, nakakapapayapa ng ating damdamin. Malaki ang ginagawa sa atin ng ating mga kasama. Now, how can dark and ugly perceptions be changed? First of all, you cannot change anything without facing it first. So recognize the darkness and ugliness of some of life's lenses. It might be yours, it might be other people. Kung minsan may dark lenses tayo, minsan may dark lenses ang nanay natin, may dark lenses ang tatay natin, galing din sa mga experiences nila na binanggit na natin, biktima rin sila ng pagkakataon, biktima sila ng kapwa, biktima sila ng buhay. So hindi lang tayo ang may dark lenses. Halos lahat ng taong kasama natin meron din. So dapat unawain natin sila. Yung nanay ko naman kasi nung araw, she was abused as a child. Kaya napaka-sensitive niya sa ganyang mga issue. Halimbawa, intindihin mo yung nanay mo, intindihin mo yung kapatid mo, intindihin mo yung kung sino-sino sa paligid para hindi ka lagi nainis. Naintindihan mo sila, it's good for your health na hindi ka nainis. And it's good for them that you understand them. Probably you'd even be more helpful. Importante yan to recognize. Yung fruit, yun ang panukat. Malalaman mo ang isang tao kung tahimik ang loob,
sa kanyang mga sinasabi, kanyang ginagawa, sa kanyang output. Jesus says in Matthew 7:16, "By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles?" So, pag nakikita mo na, bakit ang nanay ko laging irritable? Fruit yun. Ano yung root? Ano yung pinanggagalingan? Yun ang dapat bunutin para tumigil yung fruit. Bakit? Halimbawa, palaaway ang kapatid ko. Saan nagmumula ito? Fruit yun eh. Yung behavior is a fruit of something deeper. Hanggang hindi mo nakokorek yung deep reason, the fruit will keep showing itself over and over again. Kailangan sa loob manggaling ang solusyon, hindi sa labas lamang. So, know the possible darkness and ugliness in your own vision. Bakit ako ganitong pananaw? Bakit magagalitin ako pag ganito yung topic? Bakit sensitive ako sa ganong issue? Sensitive pala ako pagka merong namimintas ng maitim na balat kasi lagi ako napintasan nun eh. So pag may bumabagit yan, galit na ako agad. Mga-away na ako agad. So, alam naman buong buhay, mang-away ka. So, isettle mo sa sarili mo yan. And if you need professional help, get it. Alam niyo, maraming behavior disorders, maraming mga ugaling sobrang kakaiba na kailangan ng clinical therapy. Kailangan ng trained clinical counselor para mabunot yung pinagmumulan ng ganong asal, yung ganong ugali, mga phobia halimbawa, mga fears, mga biases, prejudices, madalas yan galing sa childhood. And professional help can be most meaningful if you are in that point na kailangan mo ng professional help. But first, you've got to recognize that you need help. Isa yan na dapat mabago sa isip natin eh. Nire-recognize natin ang lahat ng sakit. Sakit ng paa, sakit ng bukong-bukong, sakit ng atay, sakit ng tenga. Pero hindi natin nire-recognize yung sakit ng utak. Minsan kinakahiya pa natin yon. Dapat yung issue of mental health, mental illness, should be faced very objectively. Because if we are mentally ill, katulad lang yun ang may sakit yung lungs mo, may sakit yung buto mo, sakit din yun eh. At hindi yun nakakahiya. At hindi dapat ikahiya na dapat mong itago. Hindi krimen na pumunta sa psychiatrist. Hindi krimen na pumunta sa National Mental Hospital. Kasi bakit hindi naman krimen na pumunta sa lung hospital, sa lung center, sa kidney center? Bakit pag National Mental Hospital ay mo sabihin? Sa pag ginagawa ng nanay mo, sa Mandaluyong, di ba? Ayaw sabihin sa National Mental Hospital, we should take away the stigma para maayos ang problema. At ang totoo, kung mayroong kakaibang behavior na sobrang malayo na sa middle of the road, baka kailangan na ng professional help. Sobrang laging takot, sobrang laging galit, o sobrang laging malungkot at depressed, baka kailangan na ng professional help niya. At may mga tao who are trained to do that. The Lord Jesus was great at that. Yung mga taong depressed to the point na akala ng iba, may masamang espiritu nang nakatira dahil kung ano yung pinagagagawa ng tao. Alam niyo ang gamot ni Jesus doon? Attention, love, acceptance. Gumagaling yung tao, kaya sabihin na, uy, seven demons were taken out of that woman. Hindi naman kailangan laging talagang totoong physical or spiritual demonyo yun eh. It could be a figure of speech. Mga ugali na nakakapagtaka, parang ugali from hell. Or mga torture, mga mental agony that could come only from hell. Sinasabi nila, possessed by evil. Pero madalas yung ba ganon are just mental cases. Na kailangan lang talaga pala acceptance, affirmation, attention, presence, companionship, love, gumagaling. That's why love heals. At yun ang epidemic ngayon eh. Ang daming tao, ang assessment nila sa sarili nila, they are not loved enough. But the question is, are you loving enough? So we can begin correcting the imbalance by being more loving. And how else can dark and ugly perceptions be changed? Wear new glasses. Diba? Pagka nahihilo na po ako, doktor, baka dapat nang palitan ng grado ng salamin mo. Yun. O baka hindi ka nagsasalamin, dapat magsalamin ka na. Ang dilim. Ang dilim kasi ng sunglasses mo,
Palitan mo ng medyo maliwanag ng konti. Di ba? So, wear new glasses, which really means change your mind. Change your thoughts. Change your attitude. Change your actions. Change your life. It begins with the mind. Pag binago mo na ang iyong pag-iisip, mababago ang iyong kilos, mababago ang iyong buhay. Pero wala kang pwedeng baguhin sa buhay mo na hindi mo nababaguhin yung attitude mo tungkol doon. Change begins inside. Pati paglinaw ng mata, nagmumula muna sa puso yun. Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Change your mind. Learn from positive people. Learn from wise people. Go with wise people. That is the quickest way to change our mind. Pray. Ask God. Immerse yourself in the words of God, in good deeds, and your mind will change. May dalawang paraan ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip. One, struggle to change your thought inside of you. Then your action, your outward action will change. There's an easier one to do. Change your action. And change mo ng action mo, your thought will change. Two ways. You can choose whatever is easy for you. Ano bang madali para mamahal ko halimbawa ang biyanan ko? Lagi kong gusto example yan kasi pinakamaraming World War III talaga sa mga biyanan di ba? Paano ko mamamahal ang biyanan ko? Babaguhin ko yung attitude. Iniisip ko tungkol sa kanya. Uunawain ko yung childhood niya. Uunawain ko yung na-rape pala siya noong panahon ng Hapon. So, medyo may bitterness siya. Uunawain ko na lumaki siya sa hirap. Lagi siya nangungutang. Pinapagalitan ng mga may-ari ng tindahan. Kaya pala siya ganyan. Kaya pala siya ngayon selfish kasi lumaki siyang walang-wala. Ayaw na niyang mawalan uli. So, pag pinalitan ko yung iniisip ko tungkol sa kanya, mamaya sabi ko sa kanya, good morning po, nanay, good morning, mami. Maiiba na rin yung attitude ko sa kanya kasi iniba ko yung iniisip ko Mamaya uuwi ako, pasalubungan ko na siya ng Skyflex. Halimbawa, di ba? Pero may palamang hamon. Dahil iniba ko ang iniisip ko, maiba yung action ko. Pero pag sabi mo, ang hirap naman mag-iba ng isip, masyado naman yatang complex yan, masyadong invisible yan. Ang unahin mo, yung action, ang ibahin mo. Pasalubungan mo, hilutin mo ang likod, pagtimpla mo ng kape, yung action, kahit hindi pa sinsira, change your action, kauulit mo nun magiging habit. When it becomes a habit, it will change the way you think. So choose your style. Kung alin ang pag-change ang gagawin nyo, but change your mind if it is negative. Balance your perception of self and others. Hindi lang ikaw ang star sa mundo. Hindi lang ikaw may damdamin. Hindi lang ikaw ang dapat unawain. Romans 12:3, I realize God has treated me with undeserved grace. And so I tell each of you not to think you are better than you really are. Use good sense and measure yourself. Sabi ni Paul, ang dami kong na-enjoy pero alam ko hindi ko to deserve. Ang bait lang ng Diyos sa akin. Lahat tayo, sabi niya, dapat sukatin natin ang sarili natin ng tama. At huwag masyadong palakihin ang sarili kasi hindi naman talaga tayo ganong kalaki. Huwag tayo magmalaki. And then learn lessons from all situations, especially difficult ones. Again, may difficult situation. Ang blessing doon, if you learn from it, then you come out of it wiser, then it becomes a blessing. Hebrews 12:7, be patient when you are being corrected. This is how God treats His children. Don't all parents correct their children? So pag itinutuwid ka, magpasalamat ka kaysa hindi ka tinutuwid, manatili kang liko. Don't take offense when you're being corrected. Because once you accept that you are wrong, you are wise forever. But if you deny you're being wrong, you are a fool forever. It's all a matter of changing the attitude. Hebrews 12:10-11, our human fathers correct us for a short time, and they do it as they think best. But God corrects us for our own good. It is never fun to be corrected. In fact, at the time, it is always painful. But if we learn to obey by being corrected,
We will do the right and live at peace. Yan, masakit lang habang pinapalo. Masakit lang habang itinutuwid. Mahirap lang habang itinatama. Pero oras na natutunan mo yung lesson, buong buhay ka makikinabang doon. Buong buhay na matatama yung paraan mo, ikaw din ang makikinabang. And very importantly, so as not to be negative, learn and master contentment. Get what you want or want what you get. Para tahimik ang buhay mo. Kunin mo yung gusto mo. Hindi mo nakuha, di gustuhin mo yung nakuha mo. Tahimik ang buhay mo. Lalo sa pag-aasawa. Diba? Yan na yung nakuha mo, di enjoyin mo na, gustuhin mo na, para tahimik ang buhay. As is, where is. Philippians 4:12, I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I have learned this secret so that anywhere, at any time, I am content, whether I am full or hungry, whether I have too much or too little. Don't problematize how much you have. Just enjoy it. Don't problematize how much you do not have, because even if you problematized it, you will still not have it anyway. At least right now. So tanggapin mo, enjoyin mo kung anong meron para payapa ka. Then assess and reassess your failures and your frustrations. So you will improve. Without the help of an ox, there can be no crop. But with a strong ox, a big crop is possible. And think of the ox as a reflection. Pag nag-iisip ka, may katulong ka para improvein ang buhay mo. Laging kailangan mo ng tulong. At ang pinakamalaking tulong is self-help. That which comes from intelligent thinking. Luke 14:28-30. Suppose one of you wants to build a tower. What is the first thing you will do? Won't you sit down and figure out how much it will cost? And if you have enough money to pay for it? Otherwise, you will start building the tower but not be able to finish. Then everyone who sees what is happening will laugh at you. They will say, you started building but you could not finish the job. So bago kami gagawin, pag-aralan mo, kaya mo bang tapusin? Laging sinusuri ang sarili. Yung gusto against kakayanan. Kung hindi kaya ngayon, huwag pilitin para hindi mabigo. Kontian natin ang mga kabiguan by being realistic about what we can do and what we want. Review the causes of failures, learn and improve, then recalibrate your wants, your needs, and your ways. Tugma ba sa mga pangarap ko sa buhay yung talent ko ngayon? Tugma ba sa mga ambisyon ko yung katotohanan ko ngayon? Kasi kailangan pagtugmain yun. Kung hindi tugma, kulang ako, malaki yung pangarap ko, magsisikap ako. I will hope, I will continue to do the best. But for now, I'll be happy with what I am. Kasi hindi pa natutupad yung dapat kong gawin. So kahit hindi tugma, pwede naman niyang ambisyonin, pagsikapan, pero huwag tayo maging obsessed with the ambition and with the struggle to the point that we forget to enjoy what we have today. So patuloy ka magtanim para umani ka next year, next month, pero habang hindi ka pa umaani, enjoyin mo kung anong meron ka ngayon para hindi ka lugi sa buhay. And very importantly, if we want to minimize darkness in our ways of thinking, learn to identify good from bad advice. Pag nalilito kasi tayo, kung anong sabihin ng advisor, yun ang gagawin natin. Dapat huwag kang maggagawa ng kilos habang ikaw emotional, habang ikaw ay upset, galit, too happy, too sad, because chances are you will make a mistake. Let it pass. Magpahinga. Payapain ang sarili bago gumawa ng desisyon. And learn to identify fact from criticism. When people tell you a fact about yourself and it's unpleasant, it's not nice, and it's a fact, accept it and improve yourself. If it's just a criticism, it's for you to accept or reject it. Hindi naman lahat ng criticism ng tao, fact. Huy, alam mo, may namimintas sa'yo sa Facebook. Namimintas lang siya. Criticism lang niya yun. Fact ba yun? Totoo ba? Kung hindi totoo, I won't be bothered. At kung totoo, thank you. Itama ako ang sarili ko. Hindi galit na galit ka agad pag may nagkikriticize sa'yo.
Sabi, uy, alam mo, ang pangit-pangit ng gupit mo. Totoo naman eh. Ba't ka pa magagalit? Hindi pagandahan mo para hindi siya ma-offend o kung yun lang talagang kaya mo, di pasensya siya. Kung napapangitan siya, pumikit siya. Pero kung totoo, tanggapin. Huwag magalit. Proverbs 10:10, deceit causes trouble and foolish talk will bring you to ruin. And Proverbs 10:11, the words of good people are a source of life, but evil hides behind the words of the wicked. Suriin, salain ang pinakikinggan. Kasi pwedeng magpadilim ng ating pananaw yan. Yung mga nagbubuyo, nagsusulsol, yung mga nagtutulak sa'yo na gumawa ng mali, filter what you hear from them. At kung laging nadidiliman at napapangitan ng tingin mo sa mundo, sa isang tao, sa isang bagay, magpalit ka kaya ng lenses. May iba ang iyong buong pananaw. At kung iba naman, halimbawa lahat ng pinag-uusapan natin itong buong panahon na ito hindi pala para sa inyo because hindi naman dark ang inyong vision, positive naman kayo, maliwanag. Para sa iba, gamitin natin ito ngayon para unawain yung iba, akayin sila at paliwanagin ang kanilang pananaw, tulungan silang magbago towards improvement para ang lahat magkaroon ng mas payapa, mas tahimik, mas masayang buhay. Ama namin, kayo ang magbigay sa amin ng personal application sa mensaheng ito. Maraming narating ang usapin, maraming na-discuss. Idiin mo sa aming isip yung pinaka-relevant sa aming personal